Naka-duty pa ako nandito sa kusina. Kailangan kong kumain. Kasi buong maghapon hindi ako kumain dahil nga dito sa kinabit na braces. So, hindi ako komportable. Pero kailangan kong aralin maging komportable o tanggapin na maging komportable. Dahil para ito sa ikagaganda ng aking ngipin. Anyway guys, ito yung pinaka-complicated na administrasyon kasi ngayon ko lang natandaan na lumabas ang Iglesia ni Cristo. Ewan ko lang kung nagkamali lang ako o hindi ko lang maalala. Pero ngayon ko lang, parang ngayon lang lumabas ang Iglesia ni Cristo para magpakita ng kanilang demand ng transparency at accountability. So ngayon guys, balik ako doon. Please correct me if I recall my memory wrong. Kasi hindi ko talaga alam na merong lumabas na Iglesia ni Cristo nung panahon ni Pinoy. Balik kay PRD, kay Pinoy, kay Estrada at Gloria, kay Ramos. Sino pa ba? Yun lang naman yung mga natandaan kong mga presidente na medyo matured na yung pag-iisip ko kasi college student yata ako noon. Pero walang pakialam sa politiko at hindi tayo nasa social media dahil wala namang social media noon. Walang cellphone. So, yun yung mga palatandaan. So, if I'm going to compare these three previous administration kay PRD, Pinoy at Estrada o Gloria, kasi diba nung nawala si Estrada, si Gloria pumalit. I think walang nangyari. Wala silang reklamo na hindi sila lumabas na ganun kadami para ipakita yung kanilang sama ng loob sa gobyerno at sa mga kurakot. Sama ng loob na hindi sila naghasik ng lagim sa kalsada, nagrally sila ng mapayapa. Kahit sabihin natin yung kanilang paglabas ay pagpapakita na nagdidemand sila ng transparency and accountability. Pero napakaganda pa rin ng kanilang ginawa. Sacrificing dahil kailangan nilang lumabas dahil pag sinabi ng kanilang tagapamahala na lumabas tayo, lalabas talaga sila. Para sa akin, napakagandang ehemplo itong kanilang paglabas dahil nakikita ko yung pagkakaisa sa kanila at nakikita ko din yung malakas na panawagan sa kanila lamang dahil yung mga ibang simbahan wala namang pake, di ba? Wala namang kumikilos. Unless balikan natin yung nangyari kay yung nanawagan na si Cardinal Sin noong panahon ng Marcos. Na nanawagan siya na lumabas ang panahon ng Marcos na senior nung nanawagan na lumabas sa kalsada ang mga tao at yun ay nangyari nga kaya napatalsik si tatay na ni PBBM, yung papa niya. Ayun po. Kaya hindi man gawain o hindi man nila maipakita sa galit na susugod sila or manggugulo. Ayun, yun yung natandaan ko. Kaya sana maulit muli. Ako, wish ko lang maulit muli yung paglabas ng mga taga-Iglesia ni Cristo sa kalsada kasi napakalaking impact yan sa gobyerno na siguro pag lumalabas siguro ang Iglesia ni Cristo natataranta talaga ang gobyerno dahil yung hindi ko makalimutan yung mga pulis na 3 times ko na to sinabi yung mga pulis na isang sabi lang nung kanilang spokesperson ng Iglesia ni Cristo na nandito kami, hindi kami nanggugulo, bakit nandyan kayo sa namin sa venue na nagpaalam kami, meron kaming permit. At talagang, alam nyo, walang ibang nakagawa nun, kundi sila lang. Napaka-organize. Kaya sana all na lang talaga. At sana maulit muli yung kanilang paglabas hanggang mapanagot
o hanggang mapilitan talaga mapanagot itong mga dapat managot. Kasama na yung dating speaker at si PBBM na rin as well. Kasi ako, bilang OFW, hindi ako naniniwala na walang kamay si PBBM sa nangyayaring malaking anomalya sa flood control. So yun lamang po guys, kakain muna ako. Tsatsagaan kong kumain ng dahan-dahan kasi kailangan may laman ang tiyan. Pero mga soft food, mahirap talaga magpa-braces pala. Sakripisyo. Gaganda yung ipin mo pero kakalam naman ang sikmura mo kasi nga hindi ka pwede makakain ng mga masasarap dahil sasabit siya doon sa bakal. Anyway, thank you very much. See you again in our next video. Bye.